Isa na namang mapagpalang araw ng Huwebes mga ka-agri. Kumusta kayo guys? Kumusta po mga ka-prepper, mga ka-mais, kasaka? Ayan po, dito tayo ngayon sa pananim natin na yellow corn. Nasa 56 DAP. So days after planting, 56 days po to ngayong araw na to. Today is 27 ng June. Ayan po. So naitanim po ito ng May 2. Ayan po guys. Ayan, kakatuwa lang kasi kahit papano na susuportahan po ng ulan po. Umambon po kagabi. Kahapon ng tanghali at sa kagabi umambon. Ayan po, basa rin yung lupa. Hindi man ganun kalakas pero pang suporta po sa pagpapalaki ng bunga. May bunga na po. Kita na natin yung buhok niya, kulay pula. Ganda no? Red-headed. Red hair. Ayun. Red na kulay, parang kan siya. Purple parang ganun. Ayan guys. So ito po yung pananim natin na yellow corn na 6410 at saka DeKalb 82 S NK 6410. Yan, sabi ko sana. NK 6410 at saka DeKalb 82 S. Ayan po. Ayan po. So tingnan natin saglit dito sa loob. So far okay naman na control natin yung damo. Si Feednap ang nag-spray po. So, yung timpla natin is 4 na sardinas. Lata ng sardinas na Pimax. May tigisa lang na natira. Pero okay naman. So far okay. Kalakasan mag-pollinate guys. So dito muna tayo. Hindi na tayo papasok sa loob, mahirap po. So ito naman po yung tanim natin na sweet pearl. Nagkasabay sila na naitanim. May ito din po na itanim to. So noon kasi sabi ko kay tatang wag lahat yellow corn itong area na to. Magtanim kami ng sweet pearl dito sa banda ng malapit sa ilog. Ganyan po yung ilog dyan banda sa baba. Yung pinitas natin nung nakaraang po, nung nakarang araw, nung June 23, tapos na po nasa baba. Yan po. So far dito, kontrolado natin yung damo dito. Damo ng sweet pearl natin. Yung nag-apply po tayo noon dito ng atrazine at saka 2,4-diamine. Kasi yun lang po yung ngayon kabisado namin na may kunting mga natira. Tapos dito po itong katabi ng 12 na eras na sweet pearl din, naitanim naman po ito ng April 25. So hopefully ayan, malapit na rin pwedeng harvestin. May mga pa isa-isa na rin medyo kan na matured na. Ito naman ang isa sa naging concern natin ngayon. Hindi natin totally na control ang damo. Yung tinatawag sa Ilocano, marakawayan. Ito po yung marakawayan. Ayan. Nabuti kasi late lang kasi na sprayan ng raker. Pero so far kaya pala. Yun lang kasi late lang. Pagka ito, sabi nga, kailangan nating ma-experience muna para malaman natin kung ano ba talaga yung dapat na diskarte pa sa pag-apply ng gamot na yun. Yung raker po na 400 SC. Ang akin lang anong talaga, kailangan talagang magkamali minsan para matutunan natin kung ano yung diskarte o ano yung tamang pag-apply. And so kailangan talaga mas effective ang herbicide pag malilit pa yung mga damo. Pero may mga depende kasi sa timpla, depende rin sa herbicide na gagamitin natin. Katulad po nung yellow corn, malalaki na noon yung maragatas pero
na control po namin yung mga damo. P-Max po sa yellow corn, P-Max na 4 na lata ng sardinas yung maliit. Ito naman Raker, medyo mahina po yung timpla noon, tapos late na rin, malalaki na yung damo niya, kaya yan po itsura, kaya naging ganyan po. Pero so far ang importante, meron pa rin tayong mababawi na ani sa expenses natin o sa puhunan natin sa pagtatanim. Ito naman po yung inilagay ni Tatang o nilagay namin na okra. Iswes po ito. So, kailangan na naman magpitas para hindi matigasan ng bunga. Hindi na kasi pwedeng kainin pag masyado nang matigas yung bunga niya. Tantang? Tang? Tan? Tala po dutain? Da meriendam? Nala kay merenda yo? So far po, okay naman po. Kontrolado naman natin yung pag-atake ng uod. Kahit pa paano, malinis naman po yung bunga. May pa isa-isa doon sa banda doon. Sa may marakawayan. Kasi ito po, nauna po kasing konto, na-sprayan. So mas okay po yung size dyan sa baba. Yung pinitasan natin dyan po. Dyan po. So yan po yung pinitas natin noong June 23 ng hapon. Ito naman is kasi yun, yung June 23 po, yung pinitas noong June 23 is naitanim po yan ng April 20. Ito naman po is April 25. Ang ginagawa po natin is may gap po na 5 days po o 5 to 7 days ang gap po namin ng pagtatanim ng sweet pear. Kasi kami na po mismo ang nagdi-dispose o nagbebenta sa mga retailer po. So direct na po tayo sa retailer. Minsan may mga wholesaler pero konting discount lang po. Para medyo makabawi naman tayo sa presyohan. Kasi pagka dumiretso tayo sa mga wholesaler, sayang din po yung pambawas sa mga expenses po natin. Lalo na po nagpatubig din po tayo dito. Patubig, tapos yung bayad ng insecticide, bayad ng labor fee, manpower, fertilizer. Yun po yung mga inputs po natin. So kailangan po talaga natin ding diskartehan o paano natin maimamarket ng medyo mataas na presyo. Kasi para makabawi naman po tayo at meron tayong kikitain naman. Kasi alam po naman natin ang challenge po ng pagtatanim o farming, medyo hindi rin po biro ang sakripisyo dito. Kailangan mong suungin o harapin o yung challenge sa pagpa-farming. Mainit. Pagka nag-spray ka, yun po yung isa sa challenge po, yung pag-i-spray sa sweet pear po. Kasi kailangan bantayan yung quality ng bunga ng mais. Yun po. Pag-i-spray, yan po yung mga challenge yan. Pagpapatubig, yan po. Tapos yung damo, kailangan din. Ito po, mabilisan lang po ang pag-harvest dito. 2 months po, nasa 62 to 70 days. Yan po yung harvest time o maturity ng prutas na to o mais na to. Ayan guys. So yan, hanggang dito muna guys. At uwi na rin na muna tayo, magtatanghali na. Hanggang sa next na video po natin. Salamat po. God bless sa ating lahat.